Bumili ulit ako ng battery charger mga paps. Eto siya. Ganito din yung gamit ko dati pero binenta ko kasi sa isang customer ko. So eto mga paps, ipapakita ko sa inyo yung battery charger na to. Maganda kasi siyang gamitin mga paps. Pwede siya sa pangmotor, pwede din sa mga malalaking battery. Welcome back to my channel mga paps, Battery PH. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung charger na ginagamit ko na nasubukan ko na ng maganda. Ayan mga paps. Tested na namin to mga paps Malakas kasi siyang mag-charge. Kahit na lobat ng sagad yung battery mo, mapu-full charge. Pwede rin sa mga battery na malalaki, yung mga 6SM, mga 2D. Ayan, nakalagay sa kanya 100 Ah. Ayan mga paps. Pakita ko sa inyo mga paps yung harapan nito. Ayan, meron siyang mode dito na manual mode tsaka automatic mode. Kapag gusto mong mabilisang i-charge yung baterya, lagay mo lang sa manual mode. Tapos meron siyang LED dito na monitor. May ilaw yan kapag nagcha-charge na siya. Tsaka kapag full charge na yung battery, makikita nyo puno. Pwede din to sa mga 24 volts, isi-series nyo lang yung battery. So ayan mga paps. Maganda to mga paps. Tetestingin ko to ngayon dito sa battery na NS60 ang size. Ayan. So mamaya papakita ko rin sa inyo yung loob ng battery charger kung ano yung itsura niya. Babaklasin natin sa box niya para makita nyo rin po yung loob. May iba kasi nagre-request, gusto nilang makita yung loob ng battery. Eto mga paps, madali lang naman itong gamitin. Ilalagay mo lang siya sa positive tsaka negative ng battery terminal. Huwag kayong magkakabaligtad mga paps para hindi masira yung battery charger. So ito mga paps, lagay natin sa negative terminal ng battery. Tapos yung kabila naman sa positive terminal ng battery. Ayan. Wala nga pala itong switch. Kumbaga pag sinaksak mo siya, automatic na siya. Ayan yung LED monitor na sinasabi ko sa inyo. Ayan, may ilaw na 12 volts. Ayan. Kapag sinaksak mo siya mga paps dito sa outlet, ano siya, mag-charge na po kagad siya. Wala siyang switch. So ayan, sasaksak na natin mga paps. Pag nasaksak natin, ayan, mag-charge na siya. Magbi-blink-blink yung charging indicator. Ayan na. Nag-charge na yan mga paps. Nakalagay siya sa manual mode. Pakikita ko sa inyo mamaya yung kaibahan ng manual mode tsaka automatic mode. Ang kagandahan sa naka-automatic mode, hindi ma-overcharge yung battery nyo. Ayan, hihinto kasi mga paps yung LED monitor na yan kapag na full charge na yung battery. Kaya kahit hindi nyo nabantayan yung battery nyo, charge nyo lang sa automatic mode, mapu-full charge na po yan. Dito kasi sa manual mode, malakas magkarga yan. Kumbaga charge ng charge yung battery kahit puno na. Ma-overcharge po yung battery kapag ganon. Ito mga paps, gagamitan natin ng voltmeter para makita natin yung output nya ba kapag nagcha-charge siya. Ayan, ngayon mga paps, lagay lang natin dito sa, ayan, naka-automatic mode siya. Testingin natin mga paps kung ilan yung output voltage na lumalabas dito sa battery charger. Lagay lang din natin dito sa negative terminal ng battery, tsaka dito sa positive terminal ng battery. Makita natin kung ilang voltage yan. 13.8 mga paps yan. Nagcha-charge yan mga paps kasi usually naman ang charge lang ng battery 12.6 ang normal. Ayan, okay naman nagcha-charge. Kailangan kasi mas mataas yung voltage para mas ma-charge yung battery. So nung nilagay ko sa manual mode, nag 15 volts yan So mas mataas mga paps yung charging niya kapag naka manual mode. Kaya kapag lobat na lobat halimbawa yung battery, pwede nyong i-manual mode. Siguro kapag mga naka isang oras na, lagay nyo na po sa automatic mode para hindi naman po ma-overcharge yung battery. So ayan mga paps. Pwede din siya sa pangmotor na battery. Eto mga paps, meron ako ditong battery na pangmotor. Subukan natin kargahan. Ayan. Galing ito sa isang customer ko din na pinagpalitan. Punasan muna natin, medyo madumi. Ayan. Kahit hindi nyo nabunutin mga paps yung charger, pwede naman yan. Titigil naman mag-charge yan kapag tinanggal nyo, halimbawa ayan tinanggal ko. Ayan, wag nyo lang pagdidikitin yung
alligator clip na yan, kasi mag-i-spark po yan syempre. Ayan, ilalagay nyo lang sa positive negative. Ayan mga paps, huwag nyo pagdidikitin kasi mag-i-spark. Ngayon ilagay nyo lang din sa positive negative ng terminal ng battery. Ayan. Tapos kapag pang motor na battery i-charge nyo, lagay nyo lang sa automatic, dahil malakas mag-charge mga paps kapag naka manual mode. Yung mga motorcycle battery mahina lang po kasi yung ampere nyan, o mabilis pong mag-init. Kapag po kasi napabayaan natin naka manual mode, maaaring sobrang init na ng battery, lumolobo po yung battery na yan. Kapag hindi po natin masyadong naagapan, maaaring pumutok pa po yung battery, sumabog. Pero based sa experience ko, kapag na-overcharging sa ganitong mga charger, lumolobo po yung mga gilid nya. Kaya dapat nasa automatic mode lang siya. Ngayon gamitan ulit natin ng voltmeter. Pakita ko po sa inyo kung ilan yung output. Ayan, 13, nagpo 14 volts. Susubukan natin mga paps, tingnan yung output voltage nya nang walang nakakabit na battery, para may idea tayo kung ilang voltage talaga yung output nya. Ito, kagaya nito 16 volts kapag naka manual mode. Ayan, tanggalin natin yung battery mga paps. Iipit lang natin dito sa battery charger yung voltmeter, para malaman natin kung ilang output kung ilan yung output voltage na lumalabas dito sa charger kapag naka automatic mode tsaka naka manual mode. Ayan, 14 volts mga paps. Kumbaga naka steady na lang siya sa 14 volts sa automatic mode. Kapag manual mode natin, mas tataas pa yan. Ayan, 16.5. Kaya talagang fast charger pagka ginamitan natin ng manual mode. Ngayon naman mga paps, ipapakita ko sa inyo yung loob ng battery. Tanggalin natin yung pinakakaha nya para may idea kayo kung ano yung itsura ng loob ng battery charger na to. Okay. Sa Lazada ko nga pala to na order mga paps. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section o kaya sa description box, para doon ka na lang din mag-order kung saan ko nabili itong battery charger ko. So yun lang mga paps, maraming salamat po. Bye bye.